Sa isang maliit na bayan sa Espanya, pumasok si Vicente sa tindahan at nagnakaw ng ilang bote sa pamamagitan ng pagtatago nito sa loob ng kanyang jacket, habang sa labas naman ay ginagamit ng anak niyang si Ian ang espesyal na kapangyarihan nito para lumikha ng ilusyon, dahilan para hindi mapansin ng tindera ang pagnanakaw. Umalis si Vicente matapos bumili ng kaunti at patuloy na pinanatili ni Ian ang ilusyon habang hinahanap ng kanyang ama ang kanilang trap. Ngunit dumaan ang isang grupo ng magagandang babae at tinawag si Ian na weirdo, kaya na-distract siya at naputol ang ilusyon. Sa loob ng tindahan, nadiskubre ng tindera ang mga nawawalang bote at kinuha ang kanyang maso para habulin si Vicente, kaya muling ginamit ni Ian ang ilusyon at kunwaring may hawak siyang baril. Pero hindi tumigil ang tindera at nataranta si Ian, dahilan para aksidenteng mabaril niya ito. Habang bumabagsak ang babae, kumislap sa paningin ni Ian ang ilang alaala nito at narinig ang sirena ng pulis na papalapit. Hinila siya ni Vicente papunta sa kanilang sasakyan at nang suriin ng pulis ang babae, wala na ang sugat nito. Habang pinapabilis ni Vicente ang truck sa kalsada, hinabol sila ng mga pulis. Ginamit muli ni Ian ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng salamin upang linlangin ang sasakyan ng mga pulis, kaya akala ng mga ito ay nasa ibang kalsada sila. Pinagalitan siya ni Vicente dahil dito. Nang makalayo sila, naputol ang ilusyon at muli silang nahabol ng mga pulis kaya nagpatuloy ang habulan. Nag-away ang mag-ama dahil hindi maintindihan ni Ian kung bakit kailangan nilang magtago, gayong maaari silang yumaman gamit ang kanyang kapangyarihan. Tumanggi si Vicente, sinasabi na kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan, maaari mapukaw nito ang atensyon nila, ngunit hindi niya binanggit ang tinutukoy niyang sila. Pagdating nila sa dalampasigan, gumawa si Ian ng mas malaking ilusyon na parang may malakas na yelo na bumabagsak. Nakita ng pulis na tinatamaan ng yelo ang kanyang sasakyan at nang biglang lumakas ang hangin, bumaligtad ang kotse at nadala hanggang sa isang gasolinahan. Na-record ito sa CCTV at agad na nakarating sa misteryosong si Doktora Adriglana. Kinabukasan, nasa isang abandonadong barko ang mag-ama kung saan sila nakatira ng palihim. Nanaginip si Ian tungkol sa kanyang yumaong ina na kumakanta sa kanya noong sanggol pa siya, ngunit bigla itong sumigaw at nagising si Ian na balisa. Nagluto si Vicente ng espesyal na almusal para sa kaarawan ni Ian at ipinakita ang larawan ng kanyang ina noong araw na nadiskubre ang kanyang kapangyarihan. Nais ni Ian pumunta sa arcade para maranasan din ang normal na kaarawan bilang binatilyo. Pero hindi pumayag si Vicente. Dahil sa galit, pumunta si Ian sa kanyang silid para ibuhos ang galit sa training dummy, ngunit matapos ang maraming suntok, tumakas siya sa bintana. Sa bayan, ikinwento ng pulis sa bartender ang nakita niyang yelo at narinig ito ng lalaking tinatawag na Perceiver, na ginamit ang kapangyarihan para patumbahin ang pulis. Kinagabihan, pinalibutan ng isang espesyal na grupo ang barko at pumasok habang abala si Vicente sa panonood ng TV. Nagpakilala si Adriana. Sinabing galing siya sa agency at tinrato si Vicente na parang matagal ng kaibigan. Gusto niyang malaman ang tungkol kay Ian at sinaktan si Vicente para magsalita, ngunit dumating ang mensahe mula sa ibang ahente na nakita na nila si Ian. Samantala, nasa arcade si Ian at dumating ang Perceiver para hanapin siya, kasunod ang dalawang ahente. Itinulak ng Perceiver ang isa sa likod ng kurtina at madaling tinalo ito bago gamitin ang radyo at magsalita gamit ang peking boses para sabihin kay Adriana na may Perceiver sa lugar. Agad namang inutusan ni Adriglana ang lahat ng ahente na may bago silang prioridad. Nagpatuloy sa paghahanap si Perceiver kay Ian, na nagtatago sa likod ng mesa. Nagpaputok ang isa pang ahente ng agency sa kanya ngunit naglakad lang palayo ang Perceiver at biglang lumitaw sa likod ng ahente, ipinapakita na ilusyon lang ang binabaril nito. Hinabol ng ahente ang peking Perceiver habang tinaas ng tunay ang kanyang kamay para linlangin si Ian, pero biglang may ahente na nagsuot sa kanya ng helmet para harangin ang kanyang kapangyarihan. Itinulak ng Perceiver ang lalaki at sinimulang labanan ito sa madilim na silid, pagkatapos ay inihagis ang ahente sa pader kung saan maraming ahente ang nakaabang ngunit patuloy niyang tinalo ang mga ito nang hindi man lang nahihirapan. Nang maubos ang mga ahente, tinanggal ng Perceiver ang helmet at muling hinanap si Ian. Samantala, nilapitan si Ian ni Esther at isa pang ahente at dinala siya sa labas. Naghihintay si Adriana sa isang van at sinabi kay Ian na may iba pang kagaya niya, bago ipakita na dinukot nila si Vicente kaya sumama siya.
Ngunit pagkapasok niya sa van, agad siyang tinali, nilagyan ng helmet, at kinuhaan ng sample ng dugo. Pagsapit ng oras na lumabas ang Perceiver, wala na ang van, kaya naglakad siya sa kalsada at lumikha ng ilusyon ng isang stroller para mapatigil ang isang truck at magdulot ng aksidente. Nag-isip ang driver ng van kung titigil siya, ngunit sinabi ni Adriana na magpatuloy siya at ibinunyag na ilusyon din pala ang truck. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Ian sa pasilidad ng agency, at ikinwento sa kanya ni Adriana ang kanilang kasaysayan. Ang agency ay isang organisasyon na nakikipagdigma laban sa tinatawag na The Conscience, isang grupo ng mga taong may parehong kakayahan tulad ni Ian. Matagal na nilang kinokontrol ang mga taong nasa kapangyarihan, kaya kahit sinong partido politikal ang manalo, pareho pa rin ang takbo ng bansa. Nais ng agency na pigilan sila at ibalik ang tunay na demokrasya. Ipinaliwanag ni Adriana na nais ng Perceiver na sumama si Ian sa kanya o papatayin siya nito. Kaya inanyayahan niya ang binata na makipagtulungan na lang sa kanya. Nais din ni Adriana ang formula na nasa dugo ni Ian dahil maaari nitong hadlangan ang kapangyarihan ng kalaban. Nagtanong si Adriana kung ano ang kaya ni Ian na e-project, at binanggit ang iba't ibang bagay gaya ng tao, ngunit ipinaliwanag ni Ian na sinubukan na niya at imposibleng lumikha ng ilusyon ng isang tao, na itinanggi naman ni Adriana. Binigyan siya ni Adriana ng isang pagsubok na itinuturing ni Ian na masyadong mahirap. Kaya ipinaliwanag nito na ang kanyang kapangyarihan ay naa-activate ng matitinding emosyon. Ipinakita ni Adriana ang litrato ng ina ni Ian at binanggit ang malungkot nitong kabataan, kaya nagawa ni Ian na lumikha ng ilusyon na gusto ni Adriana. Nasa isang napakalawak na dalampasigan sila at may nakakainis na langaw na lumilipad sa paligid nito. Pagkatapos ay sinabi ni Adriana na ibalik siya ni Ian sa realidad ngunit panatilihin ang langaw sa tinatawag nilang loop o permanenteng ilusyon. Ngunit tinapos ni Ian ang ilusyon at hiniling na makita ang kanyang ama. Dinala siya ni Adriana kay Vicente na nagbabala sa kanya na mag-ingat dahil gagamitin lang siya ng agency para sa eksperimento. Ipinaliwanag ni Adriana na maaaring silipin ni Ian ang alaala ng kanyang ama para malaman ang katotohanan na siya ring pangalawa niyang kapangyarihan. Pumasok si Ian sa isipan ng kanyang ama at nakita ang batang si Vicente na nagtatrabaho pala noon sa agency. Nang magkagulo ang lahat dahil sa biglaang alarma, sinamantala nito ang pagkakataon para dukutin ang sanggol na si Ian. Natagpuan siya ni Adriana at sinubukan pigilan, ngunit nilabanan ni Vicente ang mga gwardya at tumakas. Sa kasalukuyan, nawalan ng malay si Vicente nang pakawalan siya ni Ian, at nasaktan si Ian nang mapagtanto na hindi pala si Vicente ang tunay niyang ama. Kinumpirma ito ni Adriana, ngunit ibinunyag din na posible pang buhay ang kanyang ina. Pagkatapos, ipinakita ni Adriglana ang resulta ng pagsusuri sa dugo sa isang tinatawag na The American, na gustong malaman kung paano nagkaroon ng kapangyarihan si Ian. Ipinaliwanag ni Adriana na minana niya ito sa kanyang mga magulang, na inakala nilang imposible dahil ang mga Perceiver ay sinasabing baog. Si Ian ang kauna-unahang taong ipinanganak bilang isang Perceiver. Inutusan ni Amerikano si Adriana na kunin ang formula at patayin na si Ian, ngunit tumanggi siya. Ipinapaliwanag na may potensyal si Ian na magising ang pangatlong kapangyarihan nito at maging tanging depensa nila laban sa Mule. Ngunit naniniwala ang Amerikano na alamat lang ang Mule. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ng isang doktor ang resulta ng pagsusuri kay Ian at ngumiti ng matuklasang 204% ang kanyang neuron factor. Samantala, nilapitan ni Esther si Ian sa kanyang silid at sinabi sa kanya na isa lang siyang daga sa eksperimento, kaya inalok niya itong tumakas. Nakababa sila sa unang palapag ngunit bigla silang napalibutan ng mga gwardya. Nilabanan silang lahat ni Esther gamit ang baton, taser, at kahanga-hangang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng ahente ay nawalan ng malay at sinubukan ng dalawa na umalis. Ngunit sinabi ni Ian na dapat nilang isama si Vicente dahil nasa kanyang alaala ang mga kasagutang hinahanap niya. Habang tinatakas ng dalawa si Vicente at naghahanap ng sasakyan sa labas, napansin na ni Adriana ang pagtakas at pinatunog ang alarma. Tumakbo palabas ang mga ahente at nagpaputok, ngunit minaneho ni Ian ng mabilis ang sasakyan habang nagtatalo sila ni Vicente tungkol sa mga kasinungalingan nito. Sa loob ng laboratorio, biglang kumuha ng baril ang doktor kanina at binaril ang lahat ng tao sa silid bago suriin ang mga security camera at ibinunyag na siya pala ang Perceiver. Sa paglabas, ginamit ni Ian ang kanyang kapangyarihan para akalain ng mga gwardya na dapat silang magpaputok sa ibang direksyon. Pagdating nila sa kalsadang bundok, ang marahas na pagmamaneho ni Ian ay naging sanhi ng pagkahulog at pagkabangga ng sasakyan.
Makalipas ang ilang segundo, tumigil doon ang perceiver at ginamit ni Ian ang kanyang kapangyarihan para paniwalain itong walang tao roon, ngunit ngumiti lang ang perceiver bago umalis. Pagkatapos nito, nakahanap ng motel ang tatlo para magtago. Kinabukasan, nagkasama sina Ian at Esther sa rooftop bago bumalik sa silid, kung saan nila natuklasang nawalan ng malay si Vicente matapos uminom. Nais pa rin ni Ian malaman ang mga kasagutan, kaya muli siyang pumasok sa isipan ng kanyang ama. Sa alaala, nakita niya si Adriana na may hawak na file na pagmamay-ari ng pasyenteng nagngangalang Kaminsky na malapit ng ilipat sa Poland. Pagkatapos ay sinuri niya ang van sa labas at sinabi sa driver na ngayong gabi i-inject ang formula. Sinubukan ni Ian na magmasid sa paligid at napansin niyang sa likod ng driver ay may isang taong nakamaskara na putol ang tatlong daliri. Dahil sa gulat, nawalan ng koneksyon si Ian. Ilang sandali pagkatapos, pumunta si Ian sa bangko at binigyan ang teller ng isang pirasong papel habang gumagamit ng ilusyon para isipin ng babae na tseke iyon na gusto niyang i-encash. Ibinigay sa kanya ng teller ang pera at paglabas ni Ian, napansin ng babae na ang tseke ay isa lang sulat kaya agad siyang tumawag ng security. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Esther at nakatakas silang dalawa bago sila maabutan. Pagbalik sa motel, nagpakasaya si Esther sa pagpapalipad ng pera sa buong kwarto bago siya maligo, pero nag-aalala si Ian dahil wala roon si Vicente. Sa oras na iyon, narinig niyang may pumarada sa labas kaya sinabi niya kay Esther na magtago at naghanda siya ng ilusyon. Nang pumasok ang perceiver, nakita nitong tila abandonado ang silid, ngunit agad niyang natuklasan ang totoo nang alisin niya ang isang salamin dahil hindi ito naaapektuhan ng ilusyon. Agad nagsimula ang laban ni Ian at ng perceiver habang patuloy na nagbabago-bago ang mga ilusyon. Nagtagal ang kanilang labanan hanggang itulak ng perceiver si Ian sa pader, at matapos sulyapan ang banyo, tiningnan niya ang mga alaala ni Ian. Nakita niyang pumunta si Ian sa bangko para kumuha ng pera dahil gusto nitong magtungo sa Poland upang hanapin ang siyentipikong gumawa ng eksperimento. Nawalan ng malay si Ian nang bitawan siya ng perceiver at basta nalang umalis ang lalaki. Ilang sandali matapos iyon, nanaginip si Ian tungkol sa kanyang ina hanggang sa gisingin siya ni Vicente, na pinagalitan siya dahil malaking balita na sa lungsod ang ginawang pangho-hold up niya sa bangko. Sinisi ni Ian si Vicente dahil nagsinungaling ito sa kanya at patuloy niya itong tinatawag sa pangalang Vicente imbes na tatay. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sinabi ni Vicente na may dalawa lang siyang pagpipilian, ituloy ang landas na magdadala lang sa kanya ng sakit o sumama kay Vicente. Pinili ni Ian na pumunta sa Poland ng mag-isa. Samantala, sina Adriana at ang Amerikano ay sinusubaybayan ang mga serial number sa perang ninakaw ni Ian at natuklasang bumili siya ng tiket sa tren. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Ian at Esther sa Poland at agad nagsimulang maghanap ng laboratorio. May mga ahenteng naghihintay malapit doon, pero pinatay silang lahat ng perceiver sa ilang putok lamang. Nang matagpuan ng dalawa ang laboratorio, isa na itong lumang abandonadong gusali at agad nakilala ni Ian ang silid mula sa kanyang mga panaginip. Ngunit naniniwala siyang dapat mas malaki ito, kaya kumatok siya sa mga dingding hanggang makarinig ng hungkag na tunog. Agad niyang binasag ang pader at natagpuan ng isang nakatagong silid na puno ng mga kabinet at dokumento. Mayroon ding isang kwaderno na may pamagat na Project Awareness at sa loob nito ay isang litrato ng kanyang ina na nagpabalik sa kanya sa mga alaala nila. Binasa ni Esther ang likod ng litrato at nalaman nilang ang siyentipikong nasa likod ng eksperimento ay ang lolo ni Ian, na ginamit pa ang sariling anak para rito. Samantala, bumalik si Vicente sa kanyang barko at biglang binisita ni Adriana, na nagsabing dapat tumigil na siya sa pag-inom at maging isang tunay na ama. Balik kay Ian, natuklasan niyang dinala ni Esther ang perceiver sa loob, sabay sabing tinutulungan niya si Ian na makuha ang mga sagot na gusto niya. Tumanggi si Ian makinig at naglabas ng baril, ngunit alam ng perceiver na ilusyon lang ito at diretsong naglakad sa kanya. Habang nag-iikot ang perceiver, patuloy niyang nakikita ang maraming kopya ni Ian, at di nagtagal na papaligiran na siya ng mga ito. Alam niyang pawang ilusyon lang ang mga iyon at tumingin siya kay Esther, na itinuro kung nasaan ang totoong Ian. Sinuko ng perceiver ang totoong Ian gamit ang sarili nitong baril at ibinunyag ang nakakagulat na balita, siya ang totoong ama ni Ian. Noong Cold War, lumikha ang isang siyentipiko ng formula na iniiniksyon sa maraming voluntaryo, kabilang ang anak nitong babae at ang perceiver.
Nagbigay ito sa kanila ng kakaibang kapangyarihan at naging mga espiya silang may kakayahang mag-mental tricks. Ngunit nang matapos ang digmaan, hindi alam ng gobyerno kung ano ang gagawin sa kanila at natakot na baka magsilbi sila sa kalaban, kaya isa-isa nila itong pinapatay. Nawawalan na sila ng pag-asa nang biglang lumitaw ang The Mule. Si The Mule ang huli at pinakamakapangyarihan sa mga Perceiver, at nang subukan din nila itong patayin, ipinakita niyang kaya niyang gamitin ang ikatlong kapangyarihan, ang mind control. Sa pamamagitan nito, kaya niyang utusan magpatayan ng mga kalaban o magpakamatay. Pagkatapos nito, tinipon ni The Mule ang mga nakaligtas na Perceiver at itinatag ang The Conscience, kung saan natutunan ng lahat na itago ang kanilang mga kapangyarihan at mamuhay ng normal. Tinawag nila siyang The Mule dahil siya ay baog, at sa katunayan, lahat ng mga Perceiver ay dapat na ganoon ngunit isang araw, basta na lang nabuntis ang ina ni Ian na itinuturing na isang himala. Kaya si Ian lamang ang tanging Perceiver na ipinanganak ng natural. Sa oras na iyon, pumasok sa gusali ang mga ahente at narinig sila ng Perceiver. Sinabi niya kay Esther na dalhin si Ian sa bahay niya sa Madrid. Habang bumababa ang dalawa sa hagdanan, nakipaglaban ng Perceiver sa mga ahente. Walang alinlangan niyang binaril at pinatay ang marami sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang dumarating, kaya gumamit siya ng ilusyon ng mga gagamba para iligaw ang mga ito at isa-isa silang pinatay. Sa kasamaang palad, dalawang lalaki ang biglang sumalakay mula sa likuran at nadakip siya gamit ang helmet. Samantala, nakasalubong din nina Esther at Ian ang ilang ahente. Pagkatapos ay tumakbo sila papunta sa rooftop, kung saan ipinakita ni Esther ang galing niya sa pamamagitan ng isang napakagandang lundag at perpektong paglapag. Nag-alinlangan si Ian, pero dumating ang mas maraming ahente kaya napilitan siyang dumulas pababa at tumakbo kasama si Esther. Maya-maya, nakakulong na ang Perceiver sa laboratorio ng agency. Matapos magpadala ng robot para kumuha ng dugo niya, pinaandar nila ang makina para pag-aralan ang katawan niya na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Inutusan ng Amerikano si Adriana na itigil ito dahil ikamamatay niya ito at kailangan pa nila siya, pero hindi siya pinansin ni Adriana. Gayunpaman, sa sobrang panginginig at daing ng Perceiver sa sakit, napilitan si Adriana na itigil ang eksperimento. Ilang minuto ang lumipas, nagdala ng masamang balita ang isang siyentipiko, sobrang diluted na ang formula sa katawan ng Perceiver at hindi na nila ito makuha. Sinabi ni Adriana sa Amerikano na si Ian na lang ang tanging pag-asa nila. Nang medyo gumaling ang Perceiver, humingi siya ng tubig at nagdala ang robot ng isang baso. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng Perceiver na mayroon siyang ikatlong kapangyarihan at sa pamamagitan ng kamera ng robot, kinontrol niya ang isipan ng technician at pinagana ang mga armas ng robot, pinapatay ang lahat ng siyentipiko at ahenteng naroon. Sa Madrid, dumating sina Esther at Ian sa bahay ng Perceiver at sinalubong sila ng kasambahay na may malaking pagtataka, buhay ang ina ni Ian ngunit nasa katatonak na kalagayan dahil sa mga eksperimento. Pumasok si Ian sa isipan ng ina at nang magkita sila sa mga alaala nito, nagsimulang manginig ang totoong katawan ng babae. Lumapit si Ian at dumating din ang Perceiver na nagsabing hindi pa tuluyang nawala ang kanyang ina, may maliit pang bahagi ng kanyang isipan na nakakulong sa loob. Pagkatapos nito, pinakita kay Ian ang mga alaala ng matinding pagpapahirap na dinanas ng kanyang ina mula sa agency. Ngunit bago siya nahuli, naglagay ang ina ni Ian ng isang alaala sa isip ni Ian para magkaroon siya ng access sa formula na inilarawan bilang mga laruan. Nais makuha ng Perceiver ang formula para makagawa ng mga panibagong tao na kagaya nilang may kapangyarihan, pero nang lumapit siya sa mga laruan, hinarang siya ng isang di nakikitang pader. Napagtanto ni Ian na ayaw ng kanyang ina na makuha ng sino man ang formula, pero patuloy na binangga ng Perceiver ang pader at lalo itong nakasakit sa kanyang ina. Dahil dito, napalayas silang lahat mula sa isipan ng ina, at sa totoong mundo, inawitan ni Ian ang kantang palaging inaawit sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya, saka ito tuluyang pumanaw. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng maraming ahente ang bahay at pumasok sa silid.
Dahil sa sobrang dalamhati sa pagkawala ng ina, nagising kay Ian ang ikatlong kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga ahente at pagbabarilin ng mga ito ang isa't isa. Ian! Ian! Natakot ang mga ahente at lumabas para sumama kay Adriana. Sumunod si Ian at pinaluhod sila habang nakatutok ang baril sa kanilang sarili. ¡Ya! ¡Orden directo! ¡Abrid fuego! Biglang dumating si Vicente at sinabi kay Ian na nililinlang lang siya ng Perceiver at hindi siya dapat maging responsable sa isang massacre dahil pagsisisihan niya ito. Sa sandaling iyon, naghagis ng baril sa sahig ang Perceiver at sinabihan patayin din si Vicente, pero gusto lang ni Ian na maghiganti laban sa agency. Sinigawan ni Vicente ang Perceiver sa pagtawag nito sa sarili bilang ama ni Ian kahit hindi naman siya ang nagpalaki rito. Gumanti ang Perceiver sa pamamagitan ng pagkontrol at pagbaril kay Vicente. Nagulat si Ian at nabitawan ng kontrol sa grupo, saka tumakbo para tulungan si Vicente habang dinala ng Perceiver si Esther. Sa huling lakas ni Vicente, hiniling niyang pasukin ni Ian ang kanyang isipan upang malaman ang buong katotohanan. Ipinakita ng alaala na ang ina ni Ian mismo ang nag-utos kay Vicente na ilayo ang sanggol para mailigtas ito. Humingi ng tawad si Ian at muling tinawag siyang ama. Nagyakapan sila at napanood ang isa sa paborito nilang alaala ng pangingisda bago tuluyang bawian ng buhay si Vicente. Matapos magpaalam sa kanyang ama, kinuha ni Ian ang baril at hinanap ang Perceiver na nagtatago sa isang party sa kalapit na gusali. Sinundan niya ang tinig ni Esther at ginamit ang kapangyarihan para pabagsakin ang mga tao at mailantad ang Perceiver na may hawak na baril kay Esther. Nagsimula ang labanan sa isipan ni Ian at Perceiver para kontrolin ang baril, ngunit hindi pa lubos na sanay si Ian sa kanyang kapangyarihan at nabawi ng Perceiver ang kontrol sa kanyang kamay. Pagkatapos, kinontrol ng Perceiver ang mga tao para atakihin si Ian, na pilit ipinagtatanggol ang sarili laban sa mga ito. Patuloy na kinontrol ng Perceiver ang mga tao, at ang huli ay napakalakas na halos mapatay si Ian sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg niya. Sa kabutihang palad, dumating si Adriana at binaril sa ulo ang lalaki. Pagkatapos, nakiusap si Ian na huwag saktan si Esther, pero sinabi ni Adriana na wala namang ibang tao bukod sa kanilang tatlo ni Perceiver. Ibig sabihin, si Esther ay isa lamang palang loop na inilagay ng Perceiver sa isipan ni Ian. Habang binabalikan ni Ian ang sarili niyang mga alaala, napagtanto niyang siya mismo ang gumawa ng lahat ng bagay na akala niya ay ginawa ni Esther, at inilagay ng Perceiver ang loop sa kanyang isip noong una silang nagkita sa arcade. Lumuha si Ian sa muling pagkadama ng pagtatraidor, ngunit sinabi ni Esther na totoo ang nararamdaman niya para kay Ian. Sa gitna ng takot, binaril ni Ian si Esther, ngunit tumagas ang bala at tinamaan ng Perceiver na agad ikinamatay nito. Nilapitan siya ni Esther at nagyakapan sila. Makalipas ang ilang araw, inilibing ni Ian ang mga labi ng kanyang ina at ni Vicente sa sementeryo. Dumalaw din si Adriana at tinanong si Ian kung aling panig ang pipiliin niya, at sinabing kailangan niya talaga ang formula, ngunit tumanggi si Ian sa kagustuhan ni Adriana at umalis kasama si Esther para magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos, sumakay si Ian sa sasakyan at sa wakas ay naghalikan sila ni Esther. Bago sila umalis, tumingin si Ian kay Adriglana na kausap ang Amerikano, ngunit hindi ito lumalabas sa refleksyon ng salamin ng truck. Ibig sabihin, ang Amerikano ay isa din palang loop sa isipan ni Adriglana.